Kagulat World. Rematch nagugulo sa tennis world dahil si Alexandra Ayala matapos pabagsakin ang defending Wimbledon champion na si Iga Swiatek, haharap naman ngayon kay Jasmine Paolini para sa isang puwesto sa Wimbledon quarterfinals. At dito nagiging mas mainit ang istorya, mga Kagulat World, dahil hindi ito simpleng laban ng rising star laban sa veteran contender. Ito ay rematch. Ito ay confirmation match. Ito ang laban kung saan kailangang patunayan ni Alex na hindi tsamba ang Dubai, hindi tsamba ang Berlin, hindi tsamba ang Swiatek upset, at hindi na siya basta feel-good story ng tournament. Sa unang pagkikita nila ngayong taon sa Dubai, ginulat ni Ayala si Paolini sa straight sets, 6-1, 7-6. Pero ibang mundo ang Wimbledon, ibang surface, ibang pressure, ibang stage. Si Paolini ay dating Wimbledon finalist, mataas ang ranking, mabilis ang paa, matibay sa rally, at sanay sa malalaking court. Pero ngayon, may kakaibang twist. May mga preview at betting lines na hindi na basta underdog ang tingin kay Alex. Ang dating outsider, ngayon pinag-usapan na bilang paborito. Dagdag pa rito, pati crowd energy ay ramdam na ramdam. May mga fans na sumisigaw ng pangalan ni Alex sa Wimbledon. Senyales na ang Pinay story ay hindi na lang local hype, kundi global conversation na. Pero delikado rin yon, dahil kapag ikaw na ang hinahabol, iba na ang pressure. Ang tanong ngayon, kaya bang dalhin ni Alex ang bigat ng bagong expectation? Kaya ba niyang basagin ulit ang ritmo ni Paolini gamit ang lefty angles, aggressive returns, at fearless shot selection? Kung manalo si Alex dito, hindi lang quarterfinal spot ang makukuha niya. Mas lalo niyang guguluhin ang buong tennis world. Mga Kagulat World, ang pinakamatinding dahilan kung bakit dapat abangan ang laban na ito ay hindi lang dahil quarterfinal spot ang nakataya. Ang dahilan kung bakit gumugulo ang tennis world ay dahil ang narrative ni Alexandra Ayala biglang nagbago sa loob lamang ng ilang araw. Dati, ang usapan ay kung kaya ba niyang manalo ng isang malaking match sa Wimbledon. Ngayon, matapos niyang talunin si Iga Swiatek, ang tanong na ay mas mabigat, hanggang saan ba talaga aabot ang Pinay? At dito papasok si Jasmine Paolini, isang kalaban na hindi pwedeng maliitin kahit pa natalo na siya ni Alex noong Dubai. Si Paolini ay hindi gaya ng ibang players na madaling gumuho kapag hindi gumagana ang unang plano. Ang lakas ni Paolini ay movement, consistency, counterpunching, at emotional control. Hindi siya palaging mukhang intimidating sa unang tingin, pero kapag nasa rally ka na, mararamdaman mo kung gaano siya kahirap tapusin. Kaya kung si Alex ay papasok sa match na puro highlight shots lang ang bit-bit, delikado. Kailangan niya ng balance, aggression pero hindi pa dalos-dalos, tapang pero may patience, power, pero may placement. Ang unang tactical key para kay Alex ay ang return game. Sa Dubai, doon niya nasaktan si Paolini. Hindi niya hinintay na si Paolini ang inattack niya ang second serve, pumasok sa court, at ginamit niya ang lefty forehand angle para hilahin palabas ang Italian. Kapag napalabas mo si Paolini sa court, doon nagbubukas ang line, doon nagbubukas ang drop shot, doon nagbubukas ang surprise change of direction. Pero sa grass, mas mabilis ang bola at mas mababa ang bounce. Ibig sabihin, mas maliit ang margin. Isang late footwork lang, isang maling split step lang, at pwedeng mawala ang teaming. Pangalawang key, kailangang bantayan ni Alex ang middle rallies. Dito matalino si Paolini, hindi siya kailangan laging winner. Kaya niyang pahirapan ang kalaban sa extra ball. Kaya niyang ibalik ng ibalik hanggang ang kalaban mismo ang mainip. Dito masusukat ang maturity ni Alex. After beating Swiatek, natural lang na tumaas ang confidence. Pero confidence can be a weapon or a trap. Kapag ginamit niya ito para maging fearless, malaking advantage. Pero kapag ginamit niya ito para pilitin ang impossible winners, doon papasok si Paul. Pangatlong key, emotional reset. Ang pinakamahirap pagkatapos ng career-defining win ay hindi ang katawan, kundi ang isip. Matapos mong patumbahin ang defending champion sa center court, paano ka babalik sa susunod na match na parang wala pang nangyayari? Dito maganda ang maturity ni Alex. Hindi siya mukhang nalulunod sa moment. Marunong siyang mag-celebrate, pero marunong din siyang bumalik sa trabaho. At yun ang dahilan kung bakit maraming analysts at fans ang nagsasabing hindi na ito basta Cinderella run. May laman, may sistema, may pattern, pero hindi rin dapat ibenta ang laban na parang tapos na. Paolini is still Paolini. Former Wimbledon finalist siya. Sanay siya sa Grand Slam pressure. Kapag nakahanap siya ng rhythm sa return, pwedeng maging mahabang gabi ito para kay Alex.
Kaya ang tunay na tanong sa preview na ito ay hindi kung may chance si Ayala. Alam na ng mundo na may chance siya. Ang tanong ngayon, kaya ba niyang maging consistent favorite sa biggest stage? Kung maserve ni Alex ng solid, mauna siya sa baseline, at mapilit niya maghabol si Paolini side to side, may malaking posibilidad na makuha niya ang quarterfinal. Pero kung magiging passive siya, kung hihintayin niya ang error, kung papayagan niyang si Paolini ang magdikta ng tempo, dun magiging dangerous ang Italian. Kaya mga kagulat world, ito ang laban na pwedeng magbago ulit sa pangalan ni Alexandra Ayala. Hindi na lang siya Filipina na gumawa ng upset. Hindi na lang siya bagong mukha ng Asian tennis. Kapag tinalo niya si Paolini sa rematch na ito, magiging malinaw ang mensahe. Alex Ayala is not just visiting Wimbledon history. She is trying to take over it. At dito mas nagiging nakakagulat ang buong laban, mga kagulat world, dahil ang biggest danger para kay Alexandra Ayala ngayon ay hindi lang si Jasmine Paolini mismo. Ang biggest danger ay ang bagong identity na biglang ibinigay sa kanya ng tennis world. Dati, si Alex ang fearless Siya ang player na walang pressure, walang expectation, at pwedeng umatake ng malaya. Pero ngayon, matapos ang historic win laban kay Iga Swiatek, biglang nag-iba ang tingin ng mundo. Biglang ang usapan ay, kaya na ba niyang mag-quarterfinal? Paborito na ba siya? Siya na ba ang next big story ng Wimbledon? At yun ang mas mabigat kaysa kahit anong serve ni Paolini. Kasi kapag underdog ka, bawat winner mo parang bonus. Pero kapag ikaw na ang inaasahang manalo, bawat error mo binabantayan, bawat double fault, bawat missed forehand, bawat service game na muntik ma-break, lumalaki sa isip ng tao. Kaya ang tunay na test dito kay Alex ay hindi lang tennis skills. Mental management ito. Kailangan niyang pumasok sa laban na parang gutom pa rin siya, hindi parang may napatunayan na. Kailangan niyang dalhin ang confidence ng Swiatek win. Pero iwan ang emotional hangover nito. Sa tactical side, ang pinakamalaking weapon ni Alex ay ang lefty. Kapag nagamit niya ang wide serve sa ad court, pwede niyang buksan ang court at pilitin si Paolini na humabol palabas. Kapag lumabas si Paolini, pwedeng sumunod ang forehand into open space o biglang backhand down the line. Pero kailangan itong gawin ng may disiplina. Hindi pwedeng puro bilis. Hindi pwedeng puro power. Si Paolini ay mabilis, magaling bumawi ng bola at sanay sa long rallies. Kung ang shot selection ni Alex ay magiging impatient, Paolini will feed on that. Ang kailangan ni Alex ay controlled aggression. Ibig sabihin, hindi siya dapat maging passive pero hindi rin siya dapat maging wild. Attack the second serve. Step inside the baseline kapag may chance. Pero kapag nasa neutral rally, huwag agad pilitin ang winner. Build the point. Hilahin muna si Paolini. Baguhin ang height ng bola. Maghalo ng flat drive, heavy angle at occasional drop shot.